Juliana Parizkova, gusto nang bumalik sa It's Showtime. Tampok sa latest vlog ng kapamilya manager na si OG Diaz, ang Miss Q&A Season 1 Grand Winner na si Juliana Parizkova o Tyron James Ortega sa totoong buhay. Sa video ay makikitang nagtitinda na lamang si Juliana ng pares matapos nitong malaos dahil sa mga pinagagawa niya noong 2022 presidential election. Sa pakikipagkwentuhan ni OG kay Juliana, natanong nito ang bungal kung kumusta na ang buhay niya matapos manalo ng 1 milyon sa Miss Q&A. Tumugon si Juliana na naubos din niya ang napanalo ng pera, subalit nakapagpunder naman siya kahit papaano para sa kanyang ina. Matapos nito ay natanong si Juliana ni OG kung hiniling din ba niya na makabalik sa It's Showtime. Hindi pa tapos ang tanong ng manager ay kaagad na sumagot ng oo si Juliana at ipinaliwanag na sa It's Showtime siya nagsimula. Sinabi rin niya na mahal niya ang Kapamilya Noontime Show at minamanifest niya na makabalik siya rito balang araw. Finish mo ba na sana makabalik ka sa It's Showtime? Oo naman. Kasi ka na namin nakikita doon. Oo naman, Mama O. Kahit yung mga nakakasalubong ko lang, lagi nila sinasabi na, hindi na kita nakikita, kailangan ka babalik ng Showtime, ganyan. Ang sinasabi ko lang sa kanila, soon, ganyan, para mag-manifest. Kasi kahit ako naman, gusto kong bumalik, di ba? Gusto kong bumalik kasi doon naman ako talaga unang sumampa, doon pinanganak si Juliana Parizkova Segovia. So parang sa akin, mahal na mahal ko yung bahay na yun, yung show na yun, dahil doon nagsimula ang lahat. Pag-amin pa ni Balmond, hindi raw niya naisip na nakagawa siya ng kasalanan matapos niyang bumida sa Lenlen series ng Facebook page na Vincentiments laban sa dating Vice Presidente na si Attorney Leni Robredo noong 2022 kung saan pinagkatuwaan nila ang puppet na si Lenlen dahil sa pagtatrabaho nito ng 18 hours a day o 18 oras sa loob ng isang araw. Nagtatrabaho? 18 hours? 18 hours? Totoo ba yun? 18 hours? So yung 6 hours, tulog, flex sa work, tapos kain, lahat na? Di naman ako makapaniwala niyan. Pwede kang kumain habang nagtatrabaho. Pero the rest of the work, you have to focus. Naliligo siya habang nag-laptop. Ha? Oo! Naliligo siya habang nag-laptop kaya na-electric current siya sa mga nerves niya. Feeling daw ni Juliana, hindi magkakaroon ng issue sa ginawa niya kung hindi ito pinalaki ng mga netizens. Matatandaan na nakarating ang Lenlen video sa isa sa mga dating staff ng Magandang Buhay na si Giancarlo Isidro. Dahil dito ay gumawa si Gian ng isang open letter para kay Kabang upang ipaalala sa kanya na kung hindi dahil sa pagtatrabaho nila ng 18 oras ay wala ang bungal sa kinatatayuan niya. Hiling pa ni Gian, sana raw ay wag i-invalidate ni Juliana ang pinagdaraanan ng ibang tao. Narito ang kanyang open letter na nag-viral noon sa social media. An open letter to Juliana Parizkova Segovia. Juliana, naaalala mo noong bagong panalo ka sa It's Showtime bilang Miss Q&A? That was 2017 I think. Nag-guest ka sa iba't ibang show sa ABS-CBN para mas makilala ka pa ng mga tao. I was the writer assigned sa episode mo when we featured you sa Magandang Buhay. Nagpunta tayo sa bahay mo sa Pasay, inikot natin yung hometown mo, nagpunta sa school mo, may paparada pa kami para sa'yo. Proud ako sa episode na yon dahil pinaghirapan naming buuin yun ng team namin. Imagine, mula umaga, nagpe-prepare na ako ng boards and scripts para sa hosts. Pull out kami ng maaga papuntang Pasay para i-ready lahat ng isushoot. Gabi na nga tayo natapos sa shoot 9 PM kasi ang dami ng ganap. Malaman yung kwento mo, makaka-relate ang maraming tao. Narinig din namin yung kwento ng nanay mo, mga kapitbahay mo, mga former teacher mo. You made them proud sa pagpupursige mo sa buhay. Sana hanggang ngayon proud pa rin sila sa'yo. Noong natapos yung shoot, hindi pa ako umuwi nun. Bumalik ako sa ABS-CBN para i-preview yung buong shoot at i-transcribe yung material para makapaglabas ng script at pwede nang ilatag sa editing. Sa kabila ng pisikal na pagod, kailangan ko pa rin makapag-isip para masulat ng maganda yung episode, yung tatago sa puso ng audience yung mga salita. Hindi ko na nga maalala kung ilang kape yung nainom ko noon matapos lang yun. If my memory serves me well, madaling araw na ako nakauwi. Ang ganda ng episode na yon. It's a perfect story that shows how hard works pay off, how hard work will get you to where you want to be. Inspiring enough to move the audience. Sana hindi mo nakakalimutan yon. Dahil if working for more than 18 hours a day is stupid, well I guess wala ka kung nasaan ka man ngayon. If people working for more than 18 hours a day are stupid, then you have to check your privilege na meron ka na siguro ngayon na wala ang ibang mga tao just to make ends meet. The hell I care sa kandidatong sinusuportahan mo. You do you. Choice mo yan. But you should not invalidate other people's sufferings. That's a big insult to the working class. Just because umaambon lang sa Pasay,
doesn't mean hindi na malakas ang ulan sa Bulacan. Sincerely, isang hamak na writer na nagtatrabaho ng more than 18 hours a day na imbes nagsasaya ngayong Sabado ay nagtatrabaho pa rin dahil kulang ang 24 oras sa isang araw. PS, ito nga pala ang resibo ng isa sa mga pagkakataong inuumaga ako sa opisina para matapos ang trabaho. Hindi lang sa episode mo ako inumaga, sa maraming pagkakataon pa. Ako si Lenlen. Sa episode naman ng It's Showtime noong April 26, 2022, na ibahagi ng unkabogable superstar na si Vice Ganda sa segment na Showtime Sexy Babe ang tungkol sa kanyang kakilala na isang troll sa social media. Ayon sa komedyante, hindi naman daw toxic ang kakilala niyang ito, subalit pinili nitong maging basher sa social media dahil ito ang trabaho niya at dahil na rin sa kahirapan. May kilala rin akong ganito, sa totoong buhay hindi naman siya toxic talaga. Pero basher siya sa social media, tapos nalaman ko kasi troll siya. Ay, trabaho work niya. Trabaho kasi wala siyang pera eh. So yun yung effect. Ginawa niya yun, kumapit siya doon kahit mali kasi kailangan niya ng pera dahil naghihirap siya. Naikwento rin ni Vice na sinabihan niya ang mga kaibigan niya na wag na lang patulan ang taong ito. Kaya sabi ko sa iba namin kaibigan, huwag niyo nang patulan, di ba? Masakit man pero yun ang epekto sa kanya ng kahirapan. Kailangan niyang gawin yun, di ba? Hindi man katanggap-tanggap pero wala siya, parang siguro wala na Kapit siyang sa patalin. Hinala ni Vice na hiya nang lumapit ang kakilala niyang ito sa mga kaibigan nila kaya kumapit na lamang ito sa pagiging troll. Mabait naman yan eh. Pero ngayon, magugulat ka talaga yung mga post niya. Tapos nalaman namin, troll pala siya. Umabot na siya sa ganun. Samantalang dati, sabi ko, pag walang pera, super pa Gcash. Nagpapa-Gcash sa mga bakla. Na, baka pasend naman kasi wala talaga. Tapos umabot na siya. Ngayon, syempre, siguro sa lahat na pa-Gcash niya na kumapit na sa pagiging troll. Walang pinangalanan ng TV host kung sino ang tinutukoy niya. Subalit makalipas lamang ang ilang oras pagkatapos ng It's Showtime, ay nag-post na ang director ni Juliana na si Daryl Yap sa kanyang Facebook page, kung saan mababasa ang kanilang conversation ni Juliana. Makikita sa usapan nila na itinatanggi ni Juliana ang pagsisend ng pera sa GCash. Paliwanag ni Juliana, iniisip ko hanggang ngayon ni isang beses wala sa kanya o sa mga kadikit niya ang hiningan ko ng GCash kahit 5 duling. Nung wala akong pera at trabaho, nag-online ukay-ukay ako sa FB Live. Nagtinda ko ng mga pares at mami pero never ako nang hingi sa kanya o sa kanila. Tinanong siya ni Daryl ng, sigurado ka? Nakaagad namang sinagot ni Juliana ng, siguradong sigurado ako direct. Never ako nang hingi sa kanya. Kahit minsan sinasabi sa akin ng mga bakla na lumapit ako sa kanya, never kong ginawa. Unang-una, nahihiya ako dahil alam ko hindi naman kami ganon ka-close kaya ba't ako hihingi? Sa huli ay sinabi ni Daryl, kung gayon, huwag ka na magpa-apekto. Iniisip niya na kalaban ka niya. You are the size of your enemy. Giginhawa rin ang buhay mo at ang nararamdaman mong pagmamaliit ngayon ay ang pinakamalaking paalala sa'yo na hindi ka hihinto hanggang maging matagumpay ka. Lahat ng sinabi niya ay reflection niya. Nandito lang kami ni Ro at Senator. Ang post ni Daryl ay may caption na, minsan, dahil takot tayo na baka mawalan tayo ng trono, ipinagkakait natin kahit konting espasyo. Juliana Parizikova. Masakit, pero masarap sa pakiramdam yan. Dito lang kami. Shinare din ito ni Juliana sa kanyang Facebook page at personal account. Bukod pa rito, nagpost din si Kabang ng video ni Vice kung saan nagsasalita ito tungkol sa panghuhusga ng ibang tao. Kasi ng ibang tao ay hindi mo na problema. Problema na nila yun. Diba? Other people's judgment is no longer my problem. It's theirs, not mine. Pinagtawanan naman ng mga netizens ang ginawang ito ni Juliana at Daryl. Dahil wala naman daw nabanggit na pangalan si Vice, subalit tila naging sobrang defensive daw kaagad ni Juliana. Dahil dito, ay naibalik pa ng mga netizens kay Juliana ang salitang pa-victim. Pa-victim ang puta. Ito ang terminong ginamit ng team ni Juliana noong gayahin nila ang isang political video kung saan tampok ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. Mag-ingat sa mga kunwaring tagapagligtas ha at laging nagmamagaling. Ingat sa mga pa-victim. At makalipas ang 4 na araw, noong April 30, nakausap ng entertainment site na pep.ph si Juliana tungkol sa insidente. Sa interview ay tinanong si Kabang kung paano niya natiyak na siya ang tinutukoy ni Vice. Sagot ni Juliana,
Laking kalye po ako. Hindi ako sanay sa parinigan o mga pa-blind item. Isesend ko po sa iyo ang mga screenshot ng alaga niya ngayon. Sa tuwing pinagsasalitaan po ako ng masama niyan, hindi po ako pumapatol. Bakit po? First po, ayoko siyang bigyan ng espasyo sa wall ko kasi ayaw ko na ako po ang magpapakilala sa kanya sa tao habang tinatarantado niya ako. Second po, alam ko po na si Vice ang umahawak sa kanya. Ayoko po na mabastos si Vice kaya hindi ako pumapatol. Kahit gusto ko na po siyang tanungin kung alam ba niya ang ginagawa sa akin ng alaga niya. Kasi po sa tuwing nagpo-post po ng hindi maganda tungkol sa akin ng alaga niya, nakikita ko sa my day na magkakasama sila. Tao lang po ako na nag-iisip kung okay ba kay Vice kung ganoon yung alaga niya? Ginaganito ako o hindi niya nababasa pero syempre po pwede nilang sabihin na hindi nila pinapakialaman ng isa't isa. Pero alam po ng lahat ng mga bakla na hindi naman kikilos ang alaga kung hindi alam ng may hawak sa kanya, lalo na po si Vice na napaka-strict sa lahat ng bagay. Ang tinutukoy ni Juliana na alaga ni Vice ay ang social media personality na si Ina Evans o mas kilala ngayon bilang si Ate Dick. Sa mga pinakitang screenshot ni Juliana, mababasa ang ilan sa mga post tungkol sa kanya ni Ate Dick. Ngunit kapansin-pansin din na kaya lang naman nag-post ng negative si Ate Dick ay dahil negatibo rin ang post ni Juliana. Ipinakita rin ng bungal ang mensahe niya sa messenger kay Vice subalit hindi ito binasa ng Unkabogable Superstar. Natanong din ng Pep.ph si Juliana tungkol sa naging epekto sa kanya ng blind item ni Vice. Tugon ni Balmond, noong una po, alam ko sa sarili ko na hindi ako yun. Kasi yun nga po sa GCash at yung troll daw para sa pera, hindi ko naman naisip na ako yun. Pero nung ang mga nasa the same circle na ang nagtatag sa akin, nagsesend ng mga video, parang pakiwari ko, baka ako ang tinutukoy niya kahit pa hindi naman ako yung idinidescribe dahil sa akin pinapatungkol ng mga kakilala namin. Tsaka may mga nangyari na noon bago pa ito. Gaano kasakit na ako sa hangka na troll at ipamukha sa'yo ang sobrang kahirapan mo. Masakit sa akin kasi totoong mahirap lang po ako. Maaga po na namatay ang tatay ko kaya ginawa kong inspirasyon si Vice na itutok ang pagbawi sa nanay. Walang araw po sa buhay ko na hindi ako nagbanat ng buto para may maipakain sa nanay ko at mabigyan siya ng konting ginhawa sa buhay. Kahit sino naman po pwedeng mangapi ng mahirap. Nagulat lang po ako na sa isang nagmula rin sa kahirapan at iniidolo ko pa manggagaling ang mga ganoong salita. Hindi po lahat ng hindi nating kapareho ng paniniwala ay troll at hindi po lahat ng mahirap na gustong manindigan ay kumakapit sa patalim. Hindi po pagkapit sa patalim ang magkaroon ng sariling opinyon. Natanong pa ng Pep si Juliana kung paano niya gagamitin ang sitwasyon para makabangon mula sa mga maling paratang laban sa kanya. Sagot ni Kabang, hindi po ako babangon dahil hindi naman po ako pinadapa ng mga sinabi niya. Nasaktan lang po ako dahil inidolo at tinangala ko siya. Hindi po ako makapaniwala na ganito pala, na ganito lang ang tingin niya sa akin at pwede pala na mangyari ito. Pagkatapos ay hininga ng Pep ng mensahe si Juliana para kay Vice. Pero ang sagot niya, wala na po siguro. Nag-message po kasi ako sa kanya nang mabasa ko noon ang recent post ng alaga niya. Tinanong ko po siya kung bakit po may ganoon at kung pinag-aaway lang kami. Sinzone lang po ako and then kinabukasan, nagsalita na siya sa It's Showtime. At noong Disyembre ng nakaraang taon nga, inamin ni Juliana sa isang interview na iniyakan niya ang issue nila ni Vice. May mga issues akong umiyakan. Isa na rin yung issue namin ni Vice, iniyakan ko yun, nasaktan din ako in a way. Nasaktan na ako, ano pang gagawin, di ba? So, move ko na lang. Subalit bukas naman daw ang pinto niya para makipagtrabaho sa It's Showtime host. Ako naman po, trabaho is trabaho. Hindi naman ako ganun kalaking artista para mamili ng makakatrabaho. So once sinabi sa akin na may trabaho kasama mo si Vice, ganun dami, oo naman. Magkakaroon siya ng diba ngayon, di ba? Bakit naman hindi? Sa pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan ni OG, inamin din ni Kabang na sinubukan ulit niyang lumapit kay Vice matapos magkaayos ng Unkabogable Superstar at nang nakatampuhan itong si Billy Crawford noong Magpasika 2023 sa It's Showtime. Subalit sininlang daw siya nito. And then, kahit ito recently lang, nung magpasikat nila 2023, parang di ba nagkabati sila ni Billy. So nag-ano rin ako sa kanya, nag-reach out din ako, nag-congrats ako sa team nila. Nag-sorry ako kung open ko man siya noon, mga ganyan. Nag-acknowledge naman, nag-reply. Wala. Nag-see. Sa huli ay sinabi ni Balmond na pinaninindigan niya ang ginawa niya at wala siyang pinagsisisihan dito. Parang wala naman akong naiisip na may ginawa ako na pwede kong pagsisihan ngayon na masasabi ko na ay kung hindi ko sana ginawa yun, sana nasa Showtime pa rin ako araw-araw ba? Feeling ko naman wala ma. Feeling ko lang talaga masyadong naging emotional lang lahat during that time kaya panindigan na lang siguro. Hiningan din ng opinyon ni OG ang ina ni Juliana tungkol sa mga nagsasabing naghihirap na ang anak niya. Tugon ng nanay ni Kabang, sanay naman daw sila sa hirap.
Kaya wala daw problema kung maghirap sila at magtinda ng pares basta wala silang tinatapakang tao at kumikita sila ng marangal. Mensahe rin ng ina ni Juliana sa mga bumabati ko sa anak niya, may karma daw ang lahat at babalik din sa mga ito ang ipinipintas nila kay Kabang. Inihalin tulad din niya sa isang kontrabida ang mga kritiko ni Juliana habang bida naman ang anak niya. Nanindigan din siya na walang inaagrabyadong tao si Juliana at kumikita ito sa malinis na paraan. Samantala, hindi naman nakapagpigil ang mga netizens na muling pagkatuwaan si Juliana matapos nilang mapanood ang vlog na ito ni OG. Narito ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Sabi niya nung eleksyon, Lenlen loser, tapos tingnan mo ngayon kung sino ang totoong talunan sa kanila ni Atty. Lenny. Biglang kinalimutan siya ng taong kanyang sinuportahan. Deserve niya yan. He's trying to insinuate humility but not actually doing it. Defensive mode at its finest. Narealize mo kasing sinira mo yung friendship nyo. Ngayon natulungan ka ba ng taong pinaglaban mo noon? May choices ka at si Vice pero naging basher ka na kasi. Plus nakipag-collab ka pa para manira. Ewan ko sa'yo, deserve mo namang mawala sa Showtime after all. Paano ka makakabalik kung mismong nagbibigay ng trabaho mo ang sinira mo? So sad for you. Lesson learned. Porkat kasi biniyayaan ka ng Diyos na magandang blessings at tumangat ka lang ng konti parang sino ka na kasi, matuto tayong magpakumbaba, magmahal sa kapwa, at lalo na huwag maging mataas. Deserve! Yan kasi, karma is real. Take note, hindi palaging meron ka kaya ugaliing maging mabuti sa kapwa. Diyos ko, politika lang yan. Kada election lang nangyayari. Baba mo Juliana, kala mo hindi nababagsak. Huwag kasi masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi porket nanalo ka nasa tuktok ka na. Darating ang panahon at bababa ka rin kung saan ka nang galing. Ano, sumikat ka ba sa unity mo? Maninindigan ka kahit mali basta nagagatasan sila? Utakan lang yan, masyado ko yung nagpapaniwala Kahit kumain ng ebak yang si Juliana, kakain yan, paninindigan Ang pera from election, pansamantala, compared sa mga gigs sa pang-araw-araw na at enjoy ka sa ginagawa mo. Well-deserved yan ng mga hindi bumoto ng nararapat. Maghintay ka ng unity or benteng kanin. Basta ako, binoto ko si Leni Robredo and proud ako. Binangga kami ni Juliana Pariscova. Tinakbuhan kami. Sabi niya magbabayad siya through GCash. Magkano nagastos namin sa bangga niya sa kotse ng amo ko? Isang 5,000 for repaint ng car at the back. Mayabang ka kasi kaya walay ka na. Kala mo matatalo mo na si Vice Ganda, lumaki agad ang ulo mo. Tama yan, balik ka sa dati. Wala namang problema kung si BBM ang sinuportahan niya ng eleksyon. Pero ang problema kasi kay Juliana, kung anong-anong paninira pa ang ginawa laban sa ibang tumatakbong presidente. Sana, gumaya lang siya kay Vice na sumuporta lang talaga sa kandidatong napupusuan pero hindi gumawa ng fake news laban sa ibang kandidato. Hingi ka ng sustento kay Direk Daryl at Manay Aimee. Ginusto niya yan. Reap what you sow, ika nga. So, continue with life. Deal with the consequences of his actions. Maabilidad naman siya, kaya push niya na lang at tanggapin niya na lang na mahirap na siyang makabalik sa It's Showtime. As a certified kapamilya, lumaki kasi ang ulo niya at hindi siya marunong lumingon sa pinanggalingan niya, kaya ayoko na sa kanya. Hindi na siya yung isang ngipi na nagpapatanggal ng stress ko. Kapag pinabalik pa to, Diyos ko, boycott ang aabutin ng Showtime. Okay lang naman sumuporta ka sa ibang kandidato, pero yung makisama ka pa na sirain mo yung isang kandidato, parang mali naman yata. Ngayon, ramdam mo yung hirap. Wala namang problema kung sinong Poncio Pilato ang iboto mo Marunong ka sanang tumanaw ng utang na loob. Pwedeng sumuporta. Pero huwag kalimutan kung saan ka nang galing at kung sino yung nag-angat sa'yo. Kasi ang politiko, para sa bansa. Pero yung totoong tumulong sa'yo nung walang-wala ka, andyan pa din. At huwag lalaki ang ulo. Always humble. Put your feet on the ground. Kasi hindi natin alam ang darating na araw. Ang mundo ay umiikot at tayo pa rin na mag-aangat sa sarili natin, hindi ang politiko. Hindi ka naman kawalan sa It's Showtime kahit hindi ka na makasama nila. Masisira lang ang saya ng It's Showtime kapag kasama ka pa. Wag na lang! Hindi niya kailangan bumalik sa It's Showtime. Bagong Pilipinas, bagong bansa. Mura na ang bilihin kaya hindi niya na kailangan sa It's Showtime. Sa Unity na lang. Kala mo kasi habang buhay magiging hayahayang buhay mo sa sinusuportahan mo kahit hindi ka na magtrabaho, kaya wagas ang pakikipagbardagulan mo noon. Lesson learned, huwag maging hambog kung magkakaroon ng biyaya dahil madali lang mawawala yan. Okay lang naman kasing sumuport, karapatan niya yon. Pero yung nakipagbardagulan pa siya noon na ayaw magpaawat, yun ang kina-turn off ni Meme. So kumusta na ngayon? Nasaan na ang sinusuportahan niya before? Hindi ba parang napag-iwanan na silang lahat? Biglang nawala ang spotlight sa kanila.
Walang utang na loob ang tawag sa ganyan. Akala nila habang buhay sila sa kinalalagyan nila, pag bumagsak at wala nang malapitan, tsaka nila naaalala yung mga taong tumulong sa kanila. Manahimik ka na sa hukay mo, gagamitin mo pa si Meme para magningning ka ulit, sorry ka. Pero para sa akin, hindi ka natanggap sa circles nila dahil sa pinagagawa mo. Nagpagamit ka sa trapo. Si Juliana ay parang lola niyang si Elizabeth Oropeza. Pagkatapos ng eleksyon, iyak na lang ang napala. Hindi na rin siya pinapansin ng unit team, in division kasi. Sabi nung nanay ni Juliana, wala daw tinatapakan at marangal ang anak niya at ang kinabubuhay ng anak niya. Grabe ang pambabalahura niyan sa katauhan ni VP Lenny. Para saan? It means wala kang puwang sa buhay ni Meme Vice kaya dinedma ka lang. Ayaw niya sa toxic sa buhay niya. Gusto niya happy lang ang nakapaligid sa kanya. Yabang-yabang nung kasagsagan ng eleksyon pero ngayon may pasori na. Panindigan niyo yung mga desisyon niyo sa buhay. Nakakaloka ka? Kakamping ka dati, bigla kang nag-BBM. Nang nabayaran ka, nag-iba ka. And worse, isa ka sa nagpakalat ng fake news at lumait sa taong walang ginawang masama sa'yo. I guess, karma proves itself to be true. After what you did to Vice Ganda, gusto mo ulit bumalik sa It's Showtime? Humingi ka ng tulong dun sa sinuportahan mo. Magsama kayo ni Tony Gonzaga. Mas nauna ka pa nagkahangin sa ulo kaysa nagkapustiso, kaya yan ang napala mo. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo, Mother. Opo, Mother, sang-ayon ako dyan. Lalo pa kung ang ginawan mo ng di maganda ay taong kilala sa pagiging matapat, makatao at patas na tao. Kaya asahan mo po na darating ang panahon, babalik lahat ng pinagagawa nila kay FVP Lenny. Besides, sabi ni Juliana, hanggat hindi sa kanya ginagawa ng tao, hindi siya ginagawa ng masama o hindi niya nararanasan sa kamay ng tao, kahit sinasabing pinakamasama pang tao ay hindi siya basta naniniwala. So anong kasalanan sa kanya ni FVP Lenny, Aber? Kahit pasabihin natin na may director sila sa pinagagagawa o pinagsasasabi nila, kung yan ang prinsipyo niya sa buhay, sa pagpili ng taong susuportahan na hindi siya basta naniniwala sa mga sabi-sabi, bakit nagawa niya yung kay Atty. Lenny? Bakit pumayag siya na maging isang kasangkapan sa social media para manira ng tao? May prinsipyo nga ba? O natumbasan ng halaga ang prinsipyo? Kasi sigurado ako, salungat na yon sa prinsipyo na sinasabi niya. Gets rin naman namin na hindi ka talaga magpapaliwanag kung bakit ganun ang choice mo. Kasi sabi mo nga, after election, nabigyan ka pa naman ng trabaho minsan doon kay Senator at ilang project kay Direk. So siguradong hindi ka mabobokya niyan. Sana lang masustain kasi baka mabali ulit ang prinsipyo mo pagdating ng araw. Hindi talaga nagtutugma-tugma yung mga sinabi mo kahit paikot-ikutin pa. Kaya pala ayaw niya kay Lenny kasi lugaw daw. Kasi gusto niya kay Bongbong para magpares. Tama ang nanay niya. Babalik din sa kanya ang mga ginawa niya kay Lenny. Period. Deserve mo yan, Juliana. Isa ka sa mga nagpahirap sa bayan ngayon. Kung malaki man ang natanggap nyo sa pagsuporta sa alam ng lahat ang history, aba, mauubos din yan. One day, doon mo mapagtatanto ang lahat dahil sobrang hirap na ngayon at hayan, nawala ng gana ang mga tao sa'yo na sumuporta dahil wala po talagang 31 million voters. SD card lang yun dahil kung meron, abay hindi sana nalaos ang mga sumuporta ng mga artista sa Unithieves. Dapat lang na wag ka nang bumalik sa It's Showtime. Wala kang kwentang tao na kayang ipagbili ang prinsipyo. Yung buhay niya okay lang, pero yung mga nauto ng magnanakaw, hikahos pa rin. Nung laglagan time, tuwang-tuwa ka dahil may kita ka. Tapos ngayon, akala mo victim ka? Sus, deserve mo. Nakakapagpatawad, oo, pero hindi nakakalimot. Ganun yon. Okay lang naman that you supported the other camp. Ang hindi okay, yung participation mo sa mga videos na ginawa niyong katatawanan si former VP Lenny. Huwag ka nang umasang makabalik sa It's Showtime. Baka ikaw pa ang maging dahilan ng pagbaba ng ratings nila. Isa ka sa dahilan kaya ganito ang Pilipinas ngayon. Matitino ang mga tao sa It's Showtime. Don't ask. Bleh. Doon ka sa SMNI. Naku, wag na wag niyong kukunin yan sa Showtime. Masisira niya ng Showtime. Isa na ako sa mawawala ng ganang manood ng Showtime pag kinuha yan. Masama ang ugali niyan. Pati yung mukha masama. Nakakadiri. Nako, wag ka nang bumalik sa It's Showtime please lang. Masaya nga ako na nawala ng engkanto ang Showtime tas babalik ka pa. Ang tanong, gusto ka ba nila na bumalik? Parang hindi. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa sinasapit ngayon ni Juliana at sa hiling niyang makabalik sa It's Showtime? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!